Yeah. Welcome back sa ating channel, guys. At alam niyo na, isa namang episode ng round by round rap battle review, no? So, syempre, bago tayo magsimula, gusto ko muna shoutout lahat. So, yun, medyo matagal na naman tayong napahinga sa pag-review kasi yun nga, medyo marami tayong ginagawa, and also naging abala tayo sa pag-attend sa mga iba't ibang liga, underground, no? Mapa-underground man, and even sa flip top. And speaking of underground league, so meron tayong schedule na pupuntahan ngayong, actually bukas, Friday, July 10. Diyan tayo sa FRBL, sa Sound and Place sa Pasig. And Sabado naman, July 11, Motos Bati League tayo. Sound and Place pa rin sa Pasig. So malaking shoutouts kay Kuya Reyan ng Renan tuloy. This is not. Shoutouts kay Kuya Reyan ng FRBL, and syempre kay Kuya Mzite ng Motos Bati League, no. Actually, meron pa dapat pangatlong araw 'yan. Yung sa Quagaguhan naman sa Marikina. Kaso lang, unfortunately, meron tong kasabay na schedule natin. So, baka hindi natin siya mapuntahan. And pasensya na rin kayo, medyo hindi pa ganun ka bumabalik yung boses ko kasi gawa nung after nung zoning 22, nagkasakit tayo, no. So, pero speaking of zoning 2022, shoutouts sa Flip Top Battle League, sa isa na namang solid na event. And syempre, gusto ko rin i-shoutout yung mga naging kasama natin doon. The frontmen, alam niyo na kung sino-sino kayo. Syempre, yung mga top 6 natin nung sa pila, no? Mula kay Boy Tapek, kay Odang, kay Ray, ako, kay Kelvin ng from CDOC, and also kay Kurs ng Laguna, no? And also syempre sa mga tropa na nakapiran din natin sa pila, and also sa mga bago din nating tropa, no. And so yun, shoutout sa lahat, and even sa lahat ng frontmen na pumunta. So kung nakita nyo na yung pictures, yung isang pinost na picture, lahat kami naka-white sa harapan, kami yun. And yun, grabe yung event na yun. So for the first time kong ginawa yun, na pumila na sobrang aga, kasi hindi ko talaga siya gawa. I mean, pumipila ko na maaga, pero hindi ganun kaaga na 2 AM doon ako. 2:30 ako dumating, actually. Pero syempre, nauna pa rin si Boy Tapik sa atin, no, na dumating ng 1:40 AM. So, yun, hindi naman natin mabibit yung record niyan. Pero, yun, sobrang solid yung experience pa rin. Syempre, kada event, iba-iba experience pa rin naman. And, iba rin yung pagod, no pag ganun tagang 24 hours kang dun sa venue. And, yun, grabe. Sobrang solid na event. Pero, ayun, ngayon meron tayong mga bakanting oras, and medyo mo-okey na yung pakiramdam natin, so naisipan ko gumawa ng battle review. And this time muna, siyempre, dun tayo sa hindi ko napanood na event ng live, which is yung Grain Assault, yung Langit at Lupa tournament. So hindi rin kami actually, di na walang I mean, may frontman na naka-attend diyan, pero hindi gano'n karami, 'no. Wala rin ako tsaka si Boy Tapek that time. And, yun. So, itong laban na 'to ay kay Steven versus Zayhan, no. So again, malaking shoutouts kay Boss Enigma ng Flip Top, and also sa mga staff ng Flip Top, the Boss D, and also sa mga uh, collaboration, no. Syempre, alam niyo na kung sino-sino kayo. Shoutout sa inyo lahat. And sino pa bang shoutouts natin? Syempre, yung mga tropa nagpapa-shoutout diyan. Shoutout sa inyo. Again, sa mga supporters ko, maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin. Lalo na sa mga tropa natin sa Facebook, TikTok, tsaka sa YouTube, no. So kung hindi ka pa naka-subscribe o naka-follow, alam mo na. So hindi ko na patatagalin to. Let's get it on. Grain Assault 17, nandito pa rin. Match Point Sports Bar, Mandaluyong. Pangalawang laban natin ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. Lahat ng bumiyahe na napakalayo para sa event na to. At Langit Lupa Tournament Battle ang parating. Flip Top magingay para sa pangalawang laban natin. Oh.
Shoutout sa mga represent collab, Crown Collab. Manila, shoutout sa Real Jokes Clothing. Ayun guys, linawin ko lang. Itong si Kuya, si Tropa, hindi ako yan Napagkakamalan akong yan nung nakaraan sa comment eh. Pero hindi ako yan. Ito naman isa naka-shades. Yan, frontman yan, si Cyrus. So yan, linawin ko lang. Black Ayun si Manila, Idol MC ito, nasa High likod. Beat, Flip Top Beer, syempre tikman nyo yan. At High Minds, shoutout sa kanila palagi at palagi. Mamaya na yung iba. Sa kanan ko, representing Oragon Rap Battles at galing pang Del Gallego, Camarines Sur. Para sa inyo lahat, mag-iay tayo lahat para kay Steven. Palagi ako nandirito, kasama mo ako palagi. Alam ko na agad ang nararamdaman kahit di mo sabihin sa akin. Oragon Rap Battles, Beast-Track, MMXNN, Linya-Linya, Oragon, Abrandanao in the Hagda, SNAsia Supers, Yab Mats, Mayor Melanie Conghori, Mr. Wawi de Guzman, at siyempre sa pamilya ko, sa mga kasama ko, kay Kuya at Ate. At sa kaliwa ko naman, Territorio Rap Battle League represent para sa inyo. Galing pang Cabanatuan City. Yeah. Mag-iay tayo lahat para kay Zihan. Yeah, shoutout sa mga underground leagues. Kevin Babs, Dragon Ball, Shoutout sa 1108 Clothing. Tsaka shoutout kay Boss B. Yeah. Nanalo ng coin to si Zihan. Pinili niyang mauna si Steven. Pinili ko talagang mauna! Gago. Hindi, joke lang. Ayoko ng mga biro na ganun. Nandito ako para magkampiyon habang ikaw questionable kung ba't nandito ka ngayon. Sinaibalian ng buto kung maling banat ang rason. At kahit nauna tong kalaban, edi warm up pa lang yun. Flip up game! Game. J-King! Ano to? Kanang kamay? Pisang plano ko'y bugbugin tong pinadala ng hari gamit suntok, paliliguan. At saktong alalay ang binigay nyo sa akin, ako yung di mo malilimutan. Ang hinahanap nila Denmark, tapos itatapat mo eto. Tapos ito'y Kasling yung king ang ipapalit ko dyan sa pwesto. Kaya bakit yung alalay, bakit yan ang nasalin dyan sa berso? Dahil ba ang teritoryo ay lugar tapos tauhan yan sa kwento? O tauhan, lugar. Grabe yung pangyayari at nasalin pa sa anggel. Kompleto na sana yung kwento. Kung meron ka lang title, kaso wala. Kaya bakit pa ito tinapat nyo dito, di pa naman to nagiging kampyon? At kung wala kang title sa teritoryo, di mo deserve kung nasan ka ngayon. Kasi di ba 3GS yung may-ari ng liga nila. Kaya talagang madidemonyo ka. Kasi nakilala yan bilang squatter tapos may teritoryo pa. What the fuck? Mas ito na nga ang panganib. Di na yan makakagulang. Kung ang teritoryo Marawi, kita nyo masasabugan. Squatting daw tapos sari, yan ay malaking katanungan kasi paano pa siya naging hari kung walang nasasakupan. Kaya di mo deserve ang lupa, bawal mo tong tapak-tapakan. Magkakateritoryo ka lang sa lupa pag binaon kang dahan-dahan. Di mo rin deserve ang langit. So bakit siya ang makakalaban? Siya'y pinadala lamang ng hari, siya'y mahinang alagad pa lamang. Ang ina... Ay, mahinang alagad pa lamang. Habang ang nagpasibol sa akin ay solid na 2x2 at marami sa akin na ituro. Sa'yo naman ay nakulong ng dahil sa damo, magkaiba tayo ng pinuno. Tangina. So yun si Steven galing ORB. Siyempre ng mga bata to ni Atoms and Cygnus, tsaka siyempre yung Bicol Boys, no, si Idol Crippin Topper. So solid yung pinanggalingan nga naman niya. And kumpara mo kay kinumpara kay J King naman, no. So, magandang punto yun, solid yung punto. Ganda nung pagka-landing din nung ano niya. Hindi siya pilit, tsaka natural yung pagkakano niya. Tsaka believe din ako dun sa ano, no, sa yun nga, makita mo na hindi rin basta-basta yung mga nakasalang dito sa Langit Lupa. Lahat talaga may ano na, sapat na confidence level na para sa mga gantong klase ng entablado, no. Siyempre lalo na flip top, ibang ano na yan. Ito na yung pinaka parang ano na to, NBA na to eh. Hindi na to G League eh, parang ganoon eh. So yan, tuloy natin. King of 2x2, bakit yung kapartner ng amo mo bigla na lang nag-exit?
At nakakatawa lang na kung kailan nawala ng Romano sa kamay teritoryong nag-exist. Kaya di mo makukuha sa akin ang title. Saluhin mo nga tong todong hits pagkat bandagdag lang sa record tong teritoryo. Ako ay parang Moro Beats. Hindi lang to basta pang bobong dis. Wala ka nang magagawa ron. Pagkat ako ang tunay na hari ng teritoryo at akin ang lupang ito. Ako ay para bang si Asyong. Kaya hindi obra sa akin yung hari mo, yan ay kaya kong lampasan. At kahit sabihin mo pa, par, king yun, ay harangan ng daan. Habang ako may battle pass sa ORB, ako hindi nagtitipid, naghahanda kahit pahirapan at maging teritoryo man o hindi, malakas ako kahit saan. Okay, solid yung round 1 ni Steven, no? So, maganda yung mga punto niya dito and yung mga malanding din yung mga punchlines niya. So, yun, nabanggit ko na rin kanina yung about sa pagkumpara niya dun sa magkaiba siya ng puno. And yun, pakinggan natin yung round 1 ni Zayhan. Yeah! Putang ina! Apakawak mo! Yeah! Ang ina, sayang. Akala ko meron siyang bibitaw na solid na rebuttal kasi parang ay, napakawak mo. Parang yun ang pala statement ng pal. Tawa rin yung crowd eh, no? Natin. Binigyan ng karapatan para tumesting. Makapunta sa big stage. Sa storya ng buhay, this is the one of my dream page. Pero Steven versus Sian, malamati-matika ang konsepto. Tatanggalan kita ng bilang 100%. Ang laki ng dalawang ngipin mo sa harap. Sa mga pas battle mo, agaw pansin kahit di kang umarat. Kahit filter ay itodo o mala Justin Bieber pa sa tono, isa lang nagiging kamukha mo, si Master Splinter pag seryoso. Del Gallego Camarines Sur, hometown mo at makalaban ka di sulit. Nagpapakagangster mo ang daga, probinsyanong taga-bukid. Hindi ako kakabahan sa'yo at sa mga obra mong ginuhit. Ba't ako dadagain sa'yo? Kumakain ako ng dagang bukid. Sa laki ng uso dahil sa ngipin, napupuruhan na kahit daplis lang tamaan. Eh di pag binigyan kita ng mga pulidong Nakakano lang yung probinsyanong taga-Bukid din. No? Kasi, totoo kasi, makabanatuan siya galing. Sa probinsya din siya eh. So, parang, alam mo yung double-edged din siya na in a way na parang, hindi siya, effective siya sa kalaban, pero, pwede rin siya ibato sa'yo kasi nga, pares silang taga-probinsya. Totoo siya, di ba? So, yun lang. tuntok, eh di sigurado hindi ka nabibilangan. Puro sat, binigyan kita ng mga sa ngipin, napupuruhan na kahit daplis lang tamaan. Eh di pag binigyan kita ng mga pulidong suntok, eh di sigurado hindi ka nabibilangan. Puro satit katitirahin. Walang itit, tira at tit, tiyakin tit, tingkaren at birahin di tit, tigilan at di tit, tipiren kung tit, tindihan tit, tibagen at indahin kung tit, tiisen pag tit, tripan at patit, tikimen kung tit, tindihan pag tikluben. Para sa akin, napakahaba ng setup. Actually, nagigets ko kung saan na-landing yung setup niya. Kasi hindi naman to yung first time na may gumawa nun eh. Pero, di ko man siya i-reveal. Tingin ko kung tama ako, hindi ko pa sure. Pero para sa akin, masyado niyang medyo mahaba na siya na dapat para sa 4 lines lang dapat sabay suntok na para medyo maganda-ganda yung landing nung ano. Para sa akin lang pwede naman siyang, kumbaga, nagigits ko naman yung point na tagang kinatasan niya yung scheme or yung gusto niyang gawin. Pero, para sa akin, yun, diba, even yung yung anticipation, ang tagal. Tapos, parang medyo pa siya, natawa pa siya kasi nga parang kahit siya nahabaan no? Ayan, tuloy nga natin, tingnan natin, baka may magandang landing. Tingnan natin. Pag tikluben. Puro tit, binitaw sa 100% niyang husay. Sa kakatit, tangina, nag-50-50 na yung buhay. Sa lakas... Sabi ko, tama ako dun nga yun. Dun nga siya lalanding sa heartbeat, no? Parang yung tit. May gumawa na niya na mas kalimutan ko sino yung sa dami kasi ng battle, sa dami na napag ng live, parang ang yun ang mahirap pag
Pero meron talaga, may ano, meron ako. Siguro kayo kung ano, paki-comment sa baba kung naalala niyo kung sino yung gumawa nung scheme na yun. Yung talaga, yun kasi sa kanya, sobrang concise, tas solid din yung ano, parang hindi ganun kahaba, tas sabay punchline na solid, no. So yun, para sa akin hindi na siya nag-pay off. Doon pa lang sa haba nung ano. Kasi parang ni-spoon feed mo na eh. Na kung saan pupunta yung na-landing yung punchline kung ano eh, kung about saan yung setup eh. So yun, masyado niyang spoon feed yun na ano. Diba? Yun yung para sa akin na, yun na yung napansin ko dun sa linya na yun. So hindi siya gaano nag-pay off. Pero siguro kung sa live to, talagang yun nga, kahit paano siguro ma-appreciate ko din siya dun sa live. Pero since nga, um, ewan ko, yun nga, bukod sa naalala ko din na may gumawa ng ganun, parang siguro ang magiging basehan ko niya is kung kasing lakas ba nung version na yun yung ginawa niya, di ba? Pero yun, balikan natin. Tit, binitaw sa 100% niyang husay. Sa kakatit, tit, tangina nag 50-50 na yung buhay. Sa lakas... Sa lakas ng pwersa sa tugmaan, baka nga di ka na gumising. Pagtapos na itong laban, magiging kamukha mo si C-Rhyme sa harap kulang na yung ngipin. Pero di mo... Pero di mo na kita pupuruhan. Mas masarap kung dadamahin. Pero kung puro predict ka sa argumento, sa aktual na proseso, di kita sasantuhin. Tumanda kang balimbing, di mo magagawa tong aningin. Mauna iyabang ang sarili lang naman ng mga kaya mong gawin. Ibang dimensyon, iyong version saritin. Multiverse? Mga palabas mo, pambata lang, Steven. Universe! Itsura mo na parang ratya, hindi sa pinagmumukhang makitid. Hawig mo si 150 tanga sa live, bastang maraming alam ang nasa isip. Pasok pa din, walang palya. Sige, ilahad mo, alam mo sa akin, kamatayan ang dinadala mong init. Senaryo parang tarya, kasi yung maraming nalalaman ang madalas pinapatahimik. Ano ba natin? Pahinga natin! Okay, so round 1. Medyo dikit yung laban to Medyo dikit siya para sa akin in a way na punchline count. So parang halos parehas lang din sila ng dami. Kasi isa si Zehan medyo mahaba kasi yung setup niya eh. Kaya alam mo yun, hindi siya ganun ka yun nga, sabi ko nga kanina may isa pa siya na hindi nag-pay off masyado. Para sa akin lang naman. Since meron siyang katunog na line sa akin na sobrang lakas na. Yun nga, naalala ko rin doon. Pero well-rounded din yung round niya, no? So medyo nagpakita siya ng konting skills doon kung yung arsenals niya sa battle rap. Ganoon din naman si Steven, nagpakita rin siya ng strengths niya. And siguro bibigay ko to Gahibla. Round 1, hirap naman ng round 1. Siguro bibigay ko ng Gahibla to round 1 kay Steven. Kasi mas direct lang yung mga atake niya, mas nailanding niya na mas maayos yung mga punchlines niya compare kay Zehan, no. And yun, round 2 tayo. Pakinggan natin round 2. Hayop na yan, tinira yung ngipin ko. Ang sarap nun lasapin. Panay gamit sa ngipin, kinakagat nyo pa rin. Kaya siguro kung ano bang magandang i-rebut sa or dahil mali lang agad yung una niyang napiling i-rhyme doon yung lasapin kasi yung una naisip tapos kinakagat niya pa rin. Rhyme wise, oo, andun, pero kasi para siyang yun nga nakakatawa yung una lasapin tapos panay gamit which is hindi na siya common na siya na rebuttal sa ganun sa ganung angle no? So tingin ko dapat kung re-rebut man siya since yun yung pinaka focal point nung round ni Zehan doon yung ginatasan niya angle, sana mas ginandahan niya or mas matibay na rebuttal para ito paano mabura yung yung mga pamburahan na linya no na rebuttals. Pero nice try pa rin naman, nice try.
Tit, tit, tit. Tang ina, alipin to. Panay ka tit, tit, tit. Mahiya ka sa titi mo. What the fuck? Ina titi verse. Oh, magaling ka pala mag-rhyme scheme. Eh di ang galing mo pala. Eh di bakit di dapat nga, tama nga na dito ka napunta. Ang tanong ko lang kung magaling ka mag-rhyme scheme, bakit si Denmark di mo tinuruan tumugma? Oo, magaling nga sa rhyme scheme. Alam mo yung paborito kong rhyme scheme nito? Hindi lang barang suntok ang matatamo, saluhin mo hook. Malamin sitar. Ang ina. Oo nga, nag-ML lang yun nakakaget. So, tangan niya, walang hook sa Minchitar, ha? Gago. Ah, hindi, yung hook niya, yung ano, first, tayo na, mali tuloy ako. Ang nasa isip ko, si ano, iba kasi sa isip ko. Pero yung may hook si Minchitar, eh. Yung first skill, yung ano niya, yung first skill niya. Hook! Kuha nyo ba? Pero spear yun, eh. Hook. Hindi siya hook, eh. Parang spear siya, though parehas lang na ginagawa, hinahatak lang. Niya pa ganito. Ah, Bading! taranta. Akala ko kung ano yung Nung pinapoint rinig mo. ko yun, akala ko intense na nga. Suntok Pero pala. alam ko ba na sumuntok ng hook? Gago, straight ka ba? Napanood ko yan sa Reels. Oo, talagang nasa verse niya yan. Kaya dapat dito binibigyan ng job para mag-work naman. Pag sinabing Reels, edit to, oh. Oh. Ay, ganyan mga crowd ng flip top. Pag sinabing Reels, edit to, oh. Oh. Anong kinukulit mo dyan? Huwag mong masamain yung pagkayos ko sa straight, ha? Yan ay tinutuwid ko lang. At hindi hook yung gamit ni Minsitar na matalas. Spear. Kaya yung mga rumiak, tanga. Kaya sa akin, di na to makakatakas. Kahit sumibat ka pa. Palibasa mga bobo. Kaya inaantay siya ng crowd. Oh, spear yung gamit noon. Tanga sablay ka mag-round. Spear round? Gets? Spear. Gago. Lift up, oh. Oh, sablayan sa rounds. Kita yung pagsalpak niya yung patunay. Kaya makikita nyo to, mahook. Total sa dakdakan to mahusay. Pues ganito, gumamit ng hook. Mahuhuli ka na po, bye. Pagkasuntok pa ni hook, ay tatamaan pa ni hook, ay. Tang inang rhyme scheme yung hukay. Hukay na sa hukay. Tang ina talaga. Mawawalan to ng buhay, magmumukhang lang tanggo. Lay, di mo kakolor si Hook, pero parehas kayong magbabago ng kulay. At sa sobrang dami ng Hook, ay didiretso ka sa hukay. Ayaw ko sana tong kaharap kasi nga pangit ka, lalo na Tang ina, pumaplow pa eh, no? Gago. Kaso lang nung mas siguro, pero kasi yun na yung para sa akin, yun na yung best dun na, I mean, siguro yun yung parang mas tutugma talaga doon sa scheme na yun, no, naglanding pa rin sa hukay. Ayoko sana tong kaharap kasi nga pangit ka, lalo na gamit niya tsak madadagit siya, wag magagalit ha. Huy, malayo agwat natin, sige lapit pa para mahulit tong isda. Ayan kumapit, nakakalaro ko dyan sa hook, ayan sumabit pa! Ang ina. Solid yung setup na yun. Kala ko nung una feeling ko fixed starter yun eh. Tapos yun nga, bilang kakalaro niya doon sa hook, yung sumabit pa. Ang galing. Solid. Ulitin natin. Yun yung sinasabi ko na kailangan kung mag-setup ka na mahaba, kailangan malakas yung punchline para pumay-off. Kaso sayang eh. Siya, nagatasa niya na maayos yung hook na rhyme scheme. Hindi naman siya ganun kahaba. Though, direct to the point pa rin. Tsaka, hindi siya yung pilit eh.
'di ba? Yun yung sinasabi ko compared dun sa round 1 ni Zeihan. Pero ang ganda rin ng payoff kasi yung naging punchline niya dun sa setup, solid din. So yun. Hulit. Para mahuli tong isda, ayan kumapit. Nakakalaro ko dyan sa hook, ayan sumabit. Pa! Yeah. Solid. Ganyan luminya! Hindi yung katulad mong tatrabahuhin, mapapakyawan man o arawan man yung i-offer. Wala naman kayo tip, ah. Grabe sa naisip. Sabi ni Bruce, wala nga na nga daw kayong pang FT. Wala rin pala kayong pang TF. Kaya si Denmark, di ba, di sumipot. At yung inaasahang event ay nahinto. Lumaki daw masyado yung ulo, di daw nagkasya sa pinto. Hindi, joke lang. Sadyang nalinawan na lang yung tao na di niya na dapat gawin to kasi tila bakit walang bayad niyang pagbuhat sa inyo. Kaya nagigets ko si Denmark. Kung bakit ganito ang hinihimutok niya sa inyong liga. Kasi po simula nung binigyan kayo ng views, di mo lang siya nagkaroon ng kita. Kung baka sabihin niyo, naghahanap lang kayo ng diamante at yung liga palugi na. Ultimo yung tricycle na pinansundo, di niyo binigyang gasolina. Gago. May ads, pero walang dagdag sa TF. Yung panggugulang alam na. Kaya hindi niyo rin siya masabihang kulang-kulang. Kasi kayo yung nagkulang sa kanya. Nung sumikat, kit mahina, pinapasok, kit makipot. Sinama na bigla sa circle para madali rin mapabilog. Pero sa utak lang may problema yung tao. Yung damdamin di nakakalimot at hindi porket may tililing, madali lang ding mapapaikot. Paano ba natin natin? Okay to. Para sa akin, mas malakas yung round 2 ni Steven compared dun sa round 1 niya, ano. Lalo dun sa rhyme scheme na hook. Ang ganda ng payoff nung punchline niya. And yung sa angle naman niya, walang naulit. Though binanggit niya pa rin yung sa teritoryo, pero ibang angle naman yung kay Denmark side naman, no. So yun, pagkat yung round 2 ni Zeihan. Binubuhat daw ako ni Denmark. Huwag mo nga akong pinagmumukhang abno. Gago, hindi pa sikat si Denmark. Binubuhat ko na yung sarili kong bangko. Bangko. Nag-choke pa. Tangina, baho ng iyong hininga, gago. Rico Unang po. saliksik ko sa'yo, laban mo kay Vibrate. Masyadong makwento ang epekto mo sa tangalan. Abot kwento sa mga manonood, guidelines pandirekta sa kalaban. Ganon si tropa. Makwento. Magagawa niyong pakisamahan. Tipong sa lupit ng kwento, bigla ka pang susundatan ng pera nga mo ng 200, balik ako kinabukasan. Sa spectators nakaharap kahit pang kalaban ng punchline after, nag-aantay sa crowd reaction, tapos pag walang nag-react, nag-i-stutter. Di lang isang beses ginawa, nakuha pa ni gagong ugaliin. Manguntsaba ng karamihan para masabing kaya niyang bulihin, magbida ng hinanakit sa iba. Lamang ang kaya lang gamitin, nangihingi pa ng simpatya ng tao para lang purihin. Nagkikwento din naman ako sa audience. Nagagawa pang kausapin. Ikaw para kang reporter pag magkwento masyado mong abusuhin. Ako mala bedtime story sa salaysay. Karaniwan pero aabutin. Kwento sa bara, simple lang. Pero kaya kang patulugin. Nakabase sa listener, walang kwenta na speaker. Remind ko lang, battle rapper ka, hindi ka singer. Pag hindi tugma expectation sa reality, nauutal. Kala mo beginner, hindi talaga agarang makukuha ng receiver pag pahintu-hintu deliver. Imposibleng di Ganda ng punto na yun. Isa ako sa mga kumukunti na sa ganyan eh. Like yung mga MC na nagbabase lagi sa crowd reaction na para sa kanila malakas yung linya, so ina-expect nila may crowd reaction. Tapos pag wala sila natanggap, either mag-choke, yun nga, mag-stumble sila. Yung iba naman nagagalit pa, parang bias daw, ganyan-ganyan. Yung mga ganyang klase ng MC. Pero yun nga, maganda yung punto niya na dapat hindi kayo as a battle MC, hindi rin kayo dapat bumabase palagi sa crowd reaction talaga. And syempre, halo-halo kasi yung
audience eh. So may mga first timer, may mga veterans na matatagal na nanonood. So alam mo yun, hindi si so kumbaga syempre iba naman. Ewan ko, hindi ko rin masabi. Siguro may mga nagkataon lang din na meron talagang bias sa crowd. Pwedeng gano'n kasi syempre may kanya-kanyang mga bias sa mga 'yan. Sorry. Pero kasi ako dati gano'n ako, kumbaga meron akong bias na MC kada laban. Pero kasi nung tumagal-tagal ako sa panonood ng live, parang mas in-appreciate ko na lang din yung art form niya, tsaka yun nga yung isa sa mga rules ni Boss Enigma, yung react accordingly and respect the MCs. So yun, simula nun nawalan din kumbaga tinanggal ko na yung ganyang side ko. Kumbaga kahit sino nire-react na natin ng tama and alam mo yun, ina-appreciate natin yung art form. So yun nga, sana ganun din lalo na sa mga upcoming na MCs na wag kayong magfo-focus or wag kayong mag-aabang lagi ng crowd reaction. Na kahit na alam niyo malakas yung linya niyo, hayaan yung mag-react yung crowd din, tsaka nyo kami bigyan ng time para mag-react, no? Yung enjoy yung moment. Pero yung halimbawa na tingin nyo malakas yun na dapat may reaction yun tapos hindi nabigyan hindi na justify, wag kayong magagalit or sana magtuloy-tuloy na lang yung pag-speak nyo para hindi rin kayo mawawala, hindi kayo ma-choke, mga ganun. So magandang punto yon ni Zayhan. Nagsakada po na merong tension. Setup ibang level. Zian 2.0 yung version. Low class na nagpipiling high grade. Basurang mindset, attitude. Kung di ka nabuguga sa vibrate, giba ka sa 2.0 magnitude. Yayanigin buong pagkatao, di lang perwisyo. Malalang bangungot ang idudulot ko talaga sa'yo, iho. Malabong manalo sa batuan itong hinarap ko dito. Parang tinapat si Salt Papi laban kay Angelito. Sige, bibigyan ng trahedya. Total nagpapaka-reporter ka, di ba? Iaangat ang tensyon ani may pag-angat ng pagtaas ng gasolina. Sasasapukin ng pagmumuka hanggang sa hindi na kayanin ng sarili. Hindi ko titigilan hanggang matuluyan kala mong hazing sa Cavite. Paluin ng baseball bat ang bibig. Walang bala kaawaan ng atake. Wari Iran, Israel, Amerika ang mga kaganapan sa tinde ng pangyayari. Pagtapos nun walang makikitang ebidensya sa insidente. Sitwasyon ay ayos lang. Walang mahanap kahit sa nanapin na parang si Atong Ang. Kasi tira mahina dila mo bilang palaban. Di mo ko masisira sa rima at mga linya mong magaan. Sa paglikaw walang tila mabisa sa wika pag pinakawalan. Pag pinatay kitang pabidang mabida, tsaka ka lang magiging bida sa bidaan. Time. So yun yung round 2. Same pa din yung energy ni Zayhan mula round 1 to round 2, no? Same din yung level ng sulat niya. And yun, volume puncher siya eh. Yung sa round 2, kumbaga, tapos yun nga, mayroon din siya mga multis, tapos ganda rin ng mga punto niya, no? Pero para sa akin kasi hindi niya natapatan yung hindi sapat yun para matapatan yung hook rhyme scheme ni Steven nung round 2. So para sa akin ibibigay ko yung round 2 kay Steven. Pero solid yung round 2 na yun. Actually, feeling ko mas mas maganda yun sa round 1 niya eh. Mas may mga punto, mas may mga tumatama din na punchlines, no. Hindi nga lang siya ganoon kabibigat tulad nung nagawa ni Steven nung round 2. So round 3, ano natin. Wala pa. Nung sinabi ni Prus na wala kayong pang flip top, at puro baliw lang yun nandyan, malaking sampal yun sa'yo, Lintik. Masama lang ang loob ng mga yan, pero huwag kayong mag-alala, wala naman yang mabibigat na bitbit. Kesyo may sakit lang daw sa puso yung si Denmark. Habang kay Looney sumipsip. Parehas lang pala sila ng amo mong may dinadamdam dyan sa dibdib. Habang pinapastop na kayo ni Prus, kaya lahat sila nang gigil. O ako na yung nag-Prus, kundi sila mapapatigil. Ang ina no.
O ako, stop na kayo ni Bruce. Kaya lahat sila nang gigil. O ako na yung nag-Bruce, kundi sila mapapatigil. Ako na yung nag-cruise. Ayos na? Sige, ako na yung nag-Bruce, kundi sila mapapatigil. Kasalanan nyo din yan. Kasi kahit walang kasisayan, nare-react. Kahit nga mismong ikaw, pansin mo yan sa nagawa mo. Palibasa, mga walang bitaw, hindi ma-handle na maayos. Kahit kay Denmark ay litaw, kay di gumagaling yung gago na dahil sa sigaw meron na babaliw na tao. Di ba? Kaya, tapos pag sinita, magagalit. So paano mo pa masasagot kung bakit siya nandito, men? Kung una pa lang, alam na namin na bawal kang questionin. Kasi ito, tila tama nga si Apex sa kanyang naibulgar. 3GS, tila mali yata kayo nang naisugal. Kasi masyado na yatang mayabang to, hindi pa nga popular. Wala ka sa teritoryo, hoy! Matuto ka lumugar! Kasi ano to, representante? Habang ang gusto ko maging kampyon. Naganap ka nga ng diamante, napunta sa akin yung marmol. Habang nilalait-lait yung liga mo, naturingan ka pang naandun, nasa teritoryo ka pa man din, hindi mo magawang mapagtanggol! Dapat nga ikaw yung nagsasabi nito sa kanya eh. Hinayaan mong iba pa yung magkwento. Hindi ka man lang gumalaw, ayaw mo rin matanggal ka dyan sa pwesto. Magsasabi o hindi. Yan ang iniisip kung di niya ka-close, di niya ma-open. Mas makikita niyo... Ang inong Lift open. Ano? Magsasabi o hindi. Yan ang iniisip kung di niya ka-close, di niya ma-open. Mas makikita niyo... Lift up, ano na, lift up. Motu! Kung di niya ka-close... Inulit pa talaga. Kung di niya ka-close, di niya ma-open. Mas makikita niyong siyang mahahati ako'y para bang si Moises. Pero di mo yan kasalanan, kaya di mo yan makomment. Sa dyan dila siya tumatagap na masakit na salita, kaya ayaw mo rin bumoses. Pero kahit na ganun, ikaw yung magaling mag-rhyme scheme, ikaw dapat yung nagtuturo. Pero ang bawal mong gawin, siraan yung amo mo, mapuputulan ka ng ulo. Pero sige, tuloy lang sa pagsipsip. Diyan sa hari na tinuturing niya na grupo kasi di makakakain ng alipin kaya manatiling nakasubo. Kaya taggalin ang kanyang ulo. Siya inakita na sugpo. Kulang tong pinadala ng hari, walang makapipigil na hukbo. Kaya sila'y makikitang masubsob. Siya ay mabibilang na sa ilan lumpo. Walang pagtigil na bugbogi kay bibilang suntok di matahimik ang mundo. At kahit haring araw yun, ako ang magbibigay tuldok. Okay, so feeling ko mas malakas yung round 3 ni Steven kumpara round 2 ni Steven kumpara dito sa round 3 niya, no? So medyo bumaba yung energy. Though magaganda pa rin yung sulat niya. Problema lang kasi doon, umikot na naman yung angle niya, parang umulit yung kay Denmark. So syempre dahil nga yun yung ginawa niya nung mga naunang rounds. So hindi na siya masyadong kinagat ng crowd, no. And parang sakto lang din naman sa round 3 niya. Pero yun nga, mas mababa yung energy level kumpara dun sa round 2 niya, no? Kasi wala siya masyadong suntok dito sa round 3. So yun, pakinggan muna natin yung si Zayhan, round 3 ni Zayhan. Magre-rebat pa ba ako? At bako attention sa mga bara mong dala. Kung pwede naman sa huling banat, kung pwede namang hindi na lang maglimita sa huling banat para maranasang madala. Ngayon, kunya... Kaya na pa ako hindi mapakali. Nakikita ko kay Zayhan, si Spero. Ewan ko, parang same, medyo kawangis. Bukod doon yung kung paano sila mag-spit. Parehas. O siguro dahil parehas na silang naka-braces, no? Ewan ko, parang kanina ko pag pinagmamasdan ko si Zayhan, ang nakikita ko sa kanya si Spero eh. Even yung pag nag-spit siya, may pagka-Spero din yung style niya, no, ng pag-spit. Tingin nyo. Pare, sa battle, gigil ka. Dapat mababalot na ako ng kaba. Eh parehas lang tayong ayaw magpatalo, ba't ako magpapakumbaba?
Hindi daw counted pag hindi champion ang katapat. Alam kong palusot mo yun pagkat isa yun sa mga linya mong tinatak. Masyadong defensive. Naku, bisto ko yan, Brad. Para pag natalo sa untitle, may mairarason na wak. Wala akong titulo, pero nakikitang maghalimaw. Kahit saan mapabatil, lumalaban sa di ka uri, malakaan di gimaw. Hindi ka malakas porque may boses ka na very noise. Di mo ako mababaliw sa hiyaw kahit meron. Hindi ka malakas porque may boses ka na very noise. Di mo ikauri, malakaan di gimaw. Hindi Sino yung Andy Gimaw? Search nga natin si Andy Gimaw. Para may magawa naman tayo. Andy Gimaw. Born Filipino, Academy School, Ontario, Canada. Okay, so Andy Gimaw is Filipino high school basketball player. Filipino high school basketball player. Na recently attended Crown Academic School in Ontario, Canada. Okay. Balikan natin yung linya niya. limaw. May mairarason na wak. Wala akong titulo, pero nakikitang maghalimaw. Kahit saan mapabatil, lumalaban sa di ka uri, malakaan di gimaw. Hindi ka malakas porque may boses ka na very noise. Di mo ako mababaliw sa Doon ako medyo nawala eh. Andy Gimaw. Tang maghalimaw. Kahit saan mapabat ka na very noise. Di Very noise. Unusual, very noise. Pwede pa siya kung very noisy eh. Kasi parang kung gagamitin mo yung salitang noise, pwede siya noisy. Or dahil just for the sake lang na ma-multi ba to? Tingnan natin. Di ka uri, malakaan di gimaw. Hindi ka malakas porque may boses ka na very noise. Di mo ako mababaliw sa hiyaw kahit meron kang crazy voice. Alam Okay. So yung tinugmaan niya kasi yung very noise sa crazy voice. Kaso lang kasi wala kasing very noise eh. Kumbaga either noisy. Pwede yung boss noisy. Kaso hindi na siya magtutugma sa voice. So, yun. So, tingin ko medyo siya dun. Medyo sablay lang yung choice of words. So siguro dahil nga wala desperate na rin siya. Wala na siya matugma dun na maayos. Pero yun nga, very noise. Very nice. Parang sinatot, binag-very nice ka na. Hindi, pero ano ba? Ano bang pwede nating, kung nasa tayo yung nagsusulat, no? Parang, pwede siguro yung may boses ka na loud. It's very noise eh. Boses ka na. Parang pwedeng pwede yung parang biboses ka na louder para plus tutugma mo sa crazy motherfucker. Crazy motherfucker yan. Pero yun, para sa akin na nga, inupuna ko lang siya. Pero dahil nga meron siyang tutugma, kaya siguro yun yung napili niya. Pero tingin ko mas kaya pa niyang katasan or mayroon pa siya dapat mas magandang pwedeng igamitin na words, yung choice of words sa pagdating doon sa rhyming niya. So, balikan natin konti. may boses ka na very noise. Di mo ako mababaliw sa hiyaw kahit meron kang crazy voice. Alam ko namang mga mali ko papansinin sa mga atake mo pare. Kung ba't ako yung sinali, isigaw mga pagkatalo ko dati. Idadamay sa issue ng TRDL kahit hindi naman kasali. Kesyo isa sa kumakatawan, kaya isa sa mga responsable. Eh di sige man discriminate, pero pag ganun lang di ako mai-eliminate. Ilang beses ang sinasabi sa akin yan, ba't pa ako mai-intimidate? Kaya, tiyak gilit, tung parang banulang biyak sa lieg, pati lalamunan dugo sa bibig, sisiritset, hirap pumimik para nabulunan.
Di ng todo na matauhan sa pagiging gago, mauubusan para si Goto. Naging senaryo lang nakahiso ka na tuluyan. Titiyakin talaga sa'yo, men, na hindi ka na makakalunok. Tataga-ileg ng probinsyano na parang ginigilitan ng manok. Kahit sigaw di makakatugon, di lang matutuyuan si Ugok. Pipigain ko sa kakasakal hanggang magsalita na siya ng papiyok. Sa unang round, halata sa mukha na nag-50-50 ka na. Sa banata pangalawa, hinayaan mamaalam ka sa kanila. Kaya sa round 3, wag na magtaka kung una pes wala ka nang iniinda. Kasi sa bilis ng mga pangyayari, tala na wala ka na nang ininga. Yeah. Inasayang ko yung mga round 3 yun kung may kung halimbawa na una si Zayhan, tapos si Steven nakabalik. Pwede niya pang inibat yun kasi siya nawala ng hininga eh. Pero solid yung round 3 dito ni so far solid yung round 3 ni Zayhan. Nag-speed, may konting din siya, yung flow din niya, tsaka medyo mabilis na yung pagkaka-speed niya. Pero malinaw, so hindi siya ganoon kahirap namnamin, mapa-live man or mapa-footage. Balikan natin. Nila kaya sa round 3, wag na magtaka kung una pes wala ka nang iniinda. Kasi sa bilis ng mga pangyayari, tala na wala ka na nang ininga. Ina siya, nawala ng hininga eh. Pilo na putol. Tangina. Ang ironic, siya yung nagsasabi dun sa kalaban na nawala siya ng hininga, pero siya yung nawala ng hininga. Pero sayang. Pero siguro kung iba siguro yung reaction kung nag-pay off yun na-speak niya na maayos. Pero kasi dito kaya nag-react kasi natawa din sa kanya dahil nga siya yung nawala ng hininga. Sayang. Yeah! Hininga! Sakto pangalan ng turna sa iyong magiging resulta. Mga pamo sa akin pare, magpapantay ng kusa. Ilulubog sa ilalim parang namatay nilibing na tuta. Talagang rekta ka sa langit matapos kitang ibaon sa lupa. Yeah. Shoutout sa dalawang to, kay Steven ng ORB at kay Zayhan ng TRBL o Territorial Rap Battle League. Shoutout sa mga liga na yan. Shoutouts kay J. King, shoutouts kay Atom Cygnus, and sa buong ORB, sa buong TRBL, shoutouts sa inyong lahat. Actually, ORB, naka-attend tayo dyan one time yung nakaraang May. So, yun. Round 3, para sa akin, bibigay ko yung kay Zayhan, malinaw. Mas malakas yung round 3 niya kumpara doon sa round 3 na binigay ni Steven, no? And para sa akin, mas marami siyang punto din doon, and mas na-showcase niya din yung iba niya pang arsenals, like yung speed rap sa multis. So, round 1 and round 2, bibigay ko kay Steven. Round 3, kay Zayhan. So, shoutout sa yung dalawa. Punta tayo sa judges. Assault 17. Steven versus Zian, mag-iayos pang best para sa kanilang pareho. Yeah. Shoutout. Solid na laban na yun. Boto ng Horado, 5-0. Advancing sa Langit Lupa Tournament, mag-iay tayo lahat para kay Steven. Yeah. So, 5-0 yung naging judge vote dito, no? Pero again, guys, sige, ititake ko lang din yung opportunity para explain yung kasi may mga sasabi sa recent zoning to bakit daw pag ba 7 7-0 or 5-0, ibig sabihin ba nun body bag na? Hindi, guys. So ganito yan. In-explain na rin to ni Boss Arik, in-explain na rin to ni Sir Looney sa BID, no? Sir Looney. Hindi porket hindi nakakuha ng boto yung isang MC, ibig sabihin nun is na body bag siya. So, kasi ganito yan, sa lima yung judges, or sa 5 judges, tapos, pare-pareha sila na para sa kanila panalo to si ganito. Pero, pag na-explain naman nila yung judging nila, hindi naman sila sasabihin na na body bag. Minsan, dikit sila parehas. Yun nga, syempre, kailangan may manalo. Meron mga matches sa sobrang dikit ng laban, yun nga, minsan, di ba, may mga 3-2, may mga, let's say, sabihin natin, 4-3, yung mga ganun. Dikit siya, pero same pa din naman yun sa kung kumpara mo dun sa 7-0, 5-0, same pa rin naman siya. Yun nga lang kasi, mas unanimous lang talaga na
isang MC lang yung mas pinapaboran kasi nga tatlong rounds yan eh. So kung i-judge, halimbawa, tayo nag-judge tayo per round. Tulad dyan, round 1, round 2 para sa akin kay Steven, round 3 kay Zayan. So, overall ko, winner ko si Steven. Ganun. Let's say ganun. Ganun din yung mga ano. So, hindi porket 5-0 siya is body bag na kaagad. No? So, hindi ganun. Hindi siya ganun. May mga 5-0, may mga 7-0 na dikit talaga. Dikit din yung laban. So, may mga labanan talaga na yun yung tinatawag na anybody's game eh. Yung tagang parehas sila ng same level ng ng performance, yung even yung I mean galing nung performance nila, yung mga sulat nila. So doon nagkakaroon ng mga 3-2, 4-3 ganyan. Kasi kahit sino pwedeng manalo. So yun yung ano. Pero still, kapag sasabihin natin na 5-0, 7-0, hindi ibig sabihin nun is hindi nakadikit yung kalaban. So, yun na yung i-keep in mind natin na para lang matapos na rin yung argument kasi may mga nagkaroon na ano eh, na hindi porket 5-0, di ba? Ay body bag kasi 5-0. So, hindi ganoon. Hindi siya ganoon talaga, guys. So, at least sana malinawan kayo no and um ito sa point of view ko rin to na as an fan lang din, as an audience. So, gano'n ko rin siya tinitignan. Ako kasi madalas ako per round din ako mag-judge eh. So, halimbawa, nakakuha na ng 2 round tong isa. So, para sa akin, mas lamang sa laban. Parang gano'n. Pero ngayon, nagkakaroon ng bagong meta yung mga clutch moments, no? So, and again, subjective kasi yung battle rap. So, depende na rin yan sa mga magja-judge kung paano nila yan. So, as long as may explain naman nila na maayos at ma-justify nila yan ng maayos yung kanilang judgment sa battle eh. Goods na ako dun. So, yun, hindi ko na rin papahabain. Hanggang dito na lang tayo, guys. And again, maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa atin, sa mga tropa natin na nakakasabay natin lagi sa events. Siyempre, yung mga nakasama natin, the frontmen, shoutout sa inyo palagi. And, siyempre, sa mga tropa din natin na MCs, sa mga tropa din natin na na brand collabs. Siyempre lahat naman yan halos kahit paano nakaka-appearance natin, nakakabatian din natin sa events. And yun, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, subscribe ka na. And also follow mo ako sa Facebook at meron din tayong TikTok. So abangan nyo rin ako. Mag-live din ako ng mga games. So, yun. And yan, kita-kits tayo sa darating na August 1 and August 8 sa Right of Way 2. So, 2 araw yan. Pero magkaiba, hindi siya totally magkasunod. Kumbaga, isang week yung pagitan, no? And again, meron pang gubat na August 29. Pero, gustuin ko man pumunta, eh, medyo kakapusin tayo sa preparasyon, no? And medyo malaking gastusan din yun. And also, baka meron tayong matamaang schedule. So, titignan pa natin, hindi pa natin sigurado kung pero sana maka-attend ako one day ng either gubat or pakusganay para at least kahit papaano, di ba? Pero yun lang, hanggang dito na lang guys. Till next live battle review. And also comment nyo pala sa baba kung anong gusto nyong battles ang review natin susunod na mapa-flip top man yan, mapa-underground leagues man yan. Comment nyo na sa baba and yon kita-kits tayo dyan soon. Peace out, yo. Sheesh.